Isang araw, nagmamaneho sa Cuba, aking nakita, babaeng saksakan ng ganda. Sinundan ko ang conscience na sakyan niya. Kamusta mga kaibigan? Nandito kami sa Museo El Deposito. Iwasan kami bigla nagkabanggaan. Nung magkamalay ay nasa ospital na ako. Nasikaso ng doktor na pili ng nanay ko. Biglang-bigla na lang ang nurse nandyan na, at para kong nakitang anghel sa ganda. Kahit nagdidiliyo, itong nasabi ko sa kanya. Ale, nasa langit na. So ngayon, nandito tayo sa Museo El Deposito, isa sa pinakatanyag na museo sa San Juan. Kayo po ba si San Pedro? Okay lang sa akin kung ako'y devil na. Basta di ka. Saan nga ba itong fountain sa aking tabi? Itong fountain na to ay nagsisilbing paalaala sa atin sa ngayon kung paano tayo ang kauna-unahang water system sa buong Maynila na kayang suplayan ng buong Maynila. Ito ay handog ng isang kilalang general na si Francisco Carriedo, at ito ay matatagpuan sa Carriedo ng Maynila sa plaza mismo ng Santa Cruz kung kayo'y napaparaan doon. Grabe no, ito yung kauna-unahang ideya kung bakit yung mga tubig natin sa bahay ay nakakarating kahit saan. Kahit saan ka magpunta, kahit kaninong bahay, pwede kang makakuha ng tubig. At paglabas ko, niyaya ko na siyang pakasal. Inangihan niya at nasabi may asawa na siya. Dinamdam ko masyadong sinabi niya, hindi ko nakita hagdan, ubos na. Ako ay nahulog sa simento, ulo ko'y naunto. Ngayon naman, talakayan natin ang kaloob ni Carriedo, o mas kilala bilang Carriedo's Donation, noong 1733. Sinasabi dito na si Francisco Carriedo daw ay nagbigay ng 10,000 para sa mahirap sa Maynila upang mapatayo ang waterworks system. Ngunit, nung binigay niya na ito dati, napatayo ito ng 1,878. At yung waterworks system na ito ay ginagamit siya dati, ngunit ngayon ay hindi na masyadong nagamit ito. At nasabi kong, alin, nasa langit na ba ako? Alin, nasa langit na ba? So ito yung itsura ng tinutukoy ko na pinagawa ni Francisco Carriedo na water hydrant. Alam naman natin na yung papel ng water hydrant, di ba? Lalo na dito sa Maynila. Dito ang makuha yung bombero ng tubig upang mawala ang apoy. At dito lumalabas ang tubig. Yan. So ayan, sobrang importante na ito, lalo na sa Maynila uso ang mga suko. So, maraming salamat dito sa fire hydrant. Mama, kayo po ba si San Pedro? Okay lang sa akin kung ako'y devil na, basta't ikaw ang lagi kong kasama. Kaya Baka naman tayo dito sa halimbawa ng mga materyales ng construction ng waterworks. Una na rito ang latrillo at apog. Yan, makikita nyo dito, or bricks and lime. Grabe yung preparasyon na ginawa nila dito mula sa paghulma at pag-init ng ladrillo. Sakay sa estilo ng paggawa ni San Pedro de Makati. Siya ang isang kaunang gumagawa ng paglaladrillo. Samantalang ginamit din ng apog bilang materyales na nagmula pa sa bayan ng Rizal. And dumako na naman tayo dito sa pangalawang materyales na kanilang ginamit. Makikita nyo rito. Ito hindi na ito bago sa panahon natin ngayon. Pero sa panahon nila, ito ay isa sa inobasyon ng taong 19 na daang taon paggamit ng simentong hidrakulo. Ayan o, makikita nyo dito. Kung pagka sa semento ng panahon nila sa panahon natin ngayon, ito ay pinaka unang inobasyon ng semento na ginamit sa waterworks. At pangatlo na ginamit nila, of course, is kahoy. Kailangan nila ng kahoy para or kahoy na mulabi para sa construction ng deposito, dahil sa tibay nito, dito nila kinuha yung mga ilan nilang pundasyon sa pagbubuo na itong waterworks.
At dumako naman tayo sa ating kaibigan. Kaibigan, ito na yung tubo. Alam naman natin gano'ng ka-importante ito sa matubig sistema. Kita-kita naman dito yung tubo. Sobrang luma. Parang kahoy nga nung tutuusin, diba? Parang sinunog lang. Kita-kita na talaga yung mga pagbabago ng gamit ngayon. Ang susunod naman is itong uling. Ito ay mabibigay lamang galing Australia. Sobrang importante na uling na yan dahil ito yung nagsisibing makina upang mabomba yung tubig sa water system. Sunod naman itong bato. Ako saan galing lang daw ito sa May Kawayan, Bulacan. Ito ang nagiging pundasyon upang magawa water system at magkaroon ng proseso upang madalo yung tubig. Nasa langit na ba? Oh, alin, nasa langit na. Oh, alin, nasa langit na nga. Ako. Ngayon naman, nandito tayo sa mga kasangkapang nahukay sa El Deposito. Noong 2016. Ano nga ba yung mga nahukay nila? Kaibigan, marami silang nahukay ng panahon nila. Meron pa silang pomada na nakalagay sa glass na bote. Ayan. Diyan nila nalagay yung pomada, pang-ayos ng kanilang mga buhok. At ito meron pa tayo dito makikita ang bote ng Pepsi. Ano, panahon nila. Yan. Iba pa yung design ng Pepsi. Tsaka syempre, tayo mga Pilipino, alam naman natin, pagtas ng trabaho, mahilig tayo. Serbesa. Ito ay bote ng Pilsen ba to? O bote ng San Miguel. Partikular na lang ito. Kasi nung sa panahon pa nila, syempre sa panahon nila, ito yung panahon ni Ferdinand Marcos at ni Fernando Lopez. Dito makikita mo yung pinamigay na suklay ni Ferdinand Marcos. At sa susunod na mga taon, makikita mo rin dito yung sa kampanya ni Sergio Osmeña. Ito, yung badge na pinamigay ni Sergio Osmeña. Yan. Tapos may mga bariyang Pilipino na nahukay. At makikita mo talaga nung panahon pa noon, ay yung mga larong pambata o laro ng mga Pilipino ay kilala na. At makikita mo dito ay meron pang wallet. May hole. Ay yung kaibigan, ano naman makikita natin sa pudawin dyan? So makikita rin natin dito ng mga iba't ibang klaseng bote at mga ceramicang plato na basag-basag na nahukay nila. No? At ito ang nagiging ebidensya na may mga tao na noon na mga gamit nila na naalalagay sa ilalim ng lupa. And andito rin yung mga piraso ng mga bakal, mga iba't ibang bote at mga metal na bowl na na-recover ng mga arkeolika. At dumako naman tayo dun. Kaibigan, anong meron dyan? Ito rin ay mga gamit na nahukay sa El Deposito. Basahan natin dito sa taas. Ito ay helmet na ginamit noong gera. At ito rin ay pangalawang klase din ng helmet. Ginamit rin ito sa gera. At dito sa pangalawa, ito ay mga nahukay din naman na bala. Makita nyo dito kung anong klaseng bala na meron sila. Pati ba klaseng bala yan, kaibigan? Kaibigan, meron. Di nga natin alam kung meron pa bang ganito klaseng baril para sa bala na to. At ito naman ay ginamit nung sa gera din, syempre. Mga bala yun, no? Di nyo ba nakita? No, ikalawang digmaan ito ginamit. At sa baba naman mga lumang litrato. Ayan, kita yun. No? Sa San Juan to. San Juan del Monte noon. Kumpara ko, kitang-kita na yung pagbabago. At ito naman yung sa San Juan din makita. Malapit to sa El Deposito. Makita natin na mga pagbabagong litrato kumpara ngayon.
Ngayon naman ay bibisitahin na namin ang underground tunnel ng Museo El Deposito. Mga kaibigan, makikita nyo sa aking likuran, sa pinakasikat na museo dito sa San Juan. Ang tawagin ay El Deposito, isang malaking water system sa buong Pilipinas na nung panahon nila na kayang supplyan ng buong Maynila ng tubig. Kung sa panahon natin ngayon ay napagpatuloy ang paggawa nito, or kung ginagamit pa rin natin ito sa panahon ngayon, maaaring ito ay isang sagot sa kasalukuyan nating suliranin na kinakaharap ang flood control projects. Pwede. Flood control. Sir, flood control, sir. Baka naman daw, oh. Mga kaibigan, itong El Deposito ay nagsilbing noong panahon ng Kalawang Digmaan. Ito ay nagsilbing ospital, taguan ng mga sundalo, dito nila kanilang mga kagamitan, papanggera, at sa labas na itong San Juan, dito matatagpuan ang isang kilalang laban na panahon ng World War II, ang
pinili nila yung lugar na to para ma-preserve upang maging isang historical site pa at kasalukuyan pa rin napapakinabangan at nakikita ng mga bagong generasyon. Diyan lamang mga kaibigan, peace out! Magandang araw po. Maaari po ba namin kayong ma-interview about sa tungkol lang po sa karanasan niyo sa musika? Taga-saan po? Barangay Avera, San Juan City. Taga dito rin po kayo sa San Juan. Clinic ba? Wow. Yung unang tanong po namin is, nakapasok na po kayo dito sa musika? Yes po. Matagal na po ba or ngayon lang? Hindi. Ang mga ano pa yan, 2004. Nung una kong bisitahin yan. 2004? Tagal na po. Dati kasi itong museo, wala pa to. Yung kabila pa lang. Tapos yung ilalim, dun yung daan sa kabila. Yan yung entrance, main entrance niya. Doon mo makikita yung mga sundalo ng araw na nakaukit ang pangalan nila. Doon sa pader, yung mga private army ng mga American, mga Hapon, mga Pilipino. Mababasa mo na din. Opo, nakita ko naman po. Pero ano po yung pakiramdam habang, ano po yung unang pumasok sa isip niyo yung nasa ilalim po kayo ng underground reservoir? Naman syempre, imaginein mo na nagawa nila yon nung araw. Ikaw, kumpara mo sa ngayon. Kasi yan, medyo high-tech na di ba? Sila, parang mano-mano lang nila ginawa yon. Tsaka yung haba na yun, ilang kilometro yun, siguro hindi lang 100 kilometers. Mula rito sa San Juan hanggang sa Montalban, Rizal. Nabot ng Rizal, Nabot ng Rizal. Meron sa Intramuros, Mandaluyong, at meron pa rin siyempre sa ibang parte ng Metro Manila. Yung Lagusan na yan, may kanya-kanya sa Lagusan. Grabe, ang haba pala. Okay, so sa tingin niyo po, gaano kahalaga na malaman ng mga kabataan ngayon ang tungkol sa El Deposito at sa Battle of Pinaglaban? Yan po kasi ay isang kasaysayan na dapat natin malaman. Mga kabataan na yung mga nagbuwis ng buhay nung araw. Hindi lang panahon nila Luis Bonifacio, kundi pa yung mga sumunod na generasyon. Panahon ng Kastila, panahon ng Amerika, panahon ng Hapon. Nagamit yung El Deposito niya. Malaking bagay talaga siya sa kaysaysayan Nga po. Kuya, ikaw, ano naman tanong mo? Ikaw, naobserbahan niyo po ba na yung kultura noon sa ngayon, may pagkakaiba po ba? Or same? Malaki. Malaki ang pagkakaiba. Mas Ano pong pinaka-naobserbahan niyo sa noon at ngayon? Noon kasi siguro medyo parang masunurin pa yung mga tao ng araw. Sa kultura noon, medyo may takot talaga sa... May takot sa magulang, ganga. At isa pa siyempre mga kababayan nung araw, yung basta-basta pwedeng hawakan. Siyempre, akit ka muna ng bahay, bago ka manaw, maliligaw, aranahin mo. Hirog. Aranahin mo, di ba? Sa ngayon kasi parang Mabilisan na, 1 week to go lang. Pero yung sa paligid ko, sobrang madami na rin po nagbago. Marami nagbago. Kasi nung araw siguro napaganda nito. Hindi ko man inabot yun nung araw. Pero sa nakita ko sa loob, yung hitsura niya is talaga napakaganda. At saka alaga, yung bang environment niya, maganda. Meron tayong Philippine historical na nag-aalaga talaga sa museo. Since nakapasok na kayo, sir, nakapasok na po kayo dyan sa El Deposito tingin nyo bakit mahalaga na buksan pa rin to pagpatuloy na bukas to sa mga tao? Para siyempre sa mga kabataan din, para malaman din nila kung ano yung naging kasaysayan ng ating bansa. Siyempre, yung mga nagbuwis nga ng buhay, di ba? Kaya ng mga sinaunang mga ninuno natin. Yun. Sa tingin nyo, di ba, since nasabi nyo yung mga kahalagahan o mga pakinabang na itong El Deposito, tingin nyo ano yung malaking role or part na itong El Deposito nung sa panahon nila hanggang sa panahon nila? Malaki kasi pero mo halos-halos buong Metro Manila nakikinabang di ba? Dito, imagine mo dito pa naisipan nilang gawin
yung El Deposito. Hindi lang naman buong Metro Manila, pati na rin yung buong Rizal ay kinabang. Pag sa panahon nila, pag imbak ng mga tubig, Yung tubig, oo. Nasa Kasi nung araw, balon eh. nagamit pa nung panahon ng gera, naging taguan ng mga sundalo. Malaking bagay, malaking Para sa mga sa mga Ngayon, sa panahon natin ngayon, Sama mamayan pati. Sa panahon natin ngayon, nagsisilbi siyang story. Hanggang ngayon, sa ngayon, nakikinabang pa rin. At marami na natututunan, siyempre mga estudyante, na siyempre, ganun pala sila kasipag at bayani. Mga bayani ng panahon natin Bayani. ngayon. Kasi karamihan sa kabataan ngayon, ang kilala ng bayani, si Rizal, Ayun, sir, Andres, Andres Bonifacio. mga Tanyaga talaga, pero hindi nila Masyado pang yung hindi mga kilala yung mga- actually mga probinsya lang naman eh, yung mga pumupunta rito. Pero yung mga karating dito syempre, alam na nila. Kasi nga babalitaan na rin at napupunta na rin naman nila. Yun naman, mga taga Ilocos ang pupuntahan pa dito. Ilocos, North. Minsan mga galing pa Negros, Visayas, para lang makita yung El Deposito at saka yung itong kabila. Museo na. Museo ng Katipunan. sa iyo ng pinaglabanan. Naglabanan. Ayun kasi yung pinaglabanan yung gitna. Opo. Yan yung dinadaanan ng sasakyan. Diyan ang battle eh. Yan talaga Diyan. naglaban talaga. Ito yung base nila kung Base ano. Dati kasi dati doon yan. Meron pa nga yan doon sa gitna. Yun naman yung doon naman nililiping yung mga sundalo natin mga namamatay. Doon sa gitna. Kung napuntahan nyo na, doon sa kabila. Kwento nyo nga tayo yung mga hindi pa namin napunta kasi may restricted area sa loob ng ng Tani. Meron kayong napuntahan na parte na kamo nakasulat yung mga pangalan. Oo, doon sa babayan, doon sa kabila. Bawal na siyang puntahan yun. Oo, kasi pero nung araw kasi, 2004 yata pa pumunta kami dyan. Ano pa yung mga sinaunang mga kadena at saka yung mga kandado. Nakita Sinaunang kadena. Tsaka yung mga kandado, tsaka yung isa na sa napansin ko yung mga pangalan ng mga sundalo. Ng mga Amerika, Spanish, yung mga Hapon, Pilipino, karamihan. Mga sinaunang pangalan. Hindi yung mga Hindi mga karaniwang Isa na rin yun sa kultura, no? Doon, mga sinaunang iba pangalan. yung mga pangalan nila. Mga Procopio, Ah, yung mga nababasa ko doon eh. Sabi ko, sa swerte naman nila. Kasi hanggang ngayon, pangalan patay naman nga sila, pero buhay pa rin yung alaala nila. Legacy na iniwan nila. Naduduto pa rin. Hindi pa rin nawawala. Ginugunita pa rin natin yung pagtitigan sa ginawa nila. Balik tayo sa culture. Yung sabi nyo nga po noon, sa kultura noon, ibang-iba sa ngayon. Ano po yung tingin nyo na, sabi nyo nagbago, ano po tingin nyo pwedeng maging solusyon para sa mga makabagong kulturang issue na inaartan? Katulad na sinabi nyo kanina, yung mga kababaihan sa panahon namin ngayon ay hindi na ganun katulad nung unang panahon na sinabi ninyo. Tingin nyo ano po pwede namin gawin? Payo nyo lang po bilang opinion nyo bilang nakakatanda sa Siguro, mag-focus kayo sa pag-aaral, sa yung respeto respeto. sa isa't isa. Respeto talaga. Respeto. Respeto Kaya, sa Pilipino. siyempre, babae ka. Respeto mo, di ba? Tama. Galang mo. Yun lang. Okay, yun lang po tayo. Maraming salamat. Salamat po. Thank you po sa Pasensya na po. Okay lang po. Thank you. So ngayon, dahil nagpa-video si tatay sa amin, bibili kami na. Ayan, pili na kayo. Sige, wait lang. Pili muna natin yung mga gusto nyo. Vanilla. Ito sa akin. Ikaw at Askrip po muna kasama si tatay. Thank you, Tay! Ayun, si tatay. Salamat, kaibigan! Salamat. Pwede po mag-interview.
kasama po natin si Ate Irish and Ate Hona. So, yung mga tanong namin, pumayag naman sila na makapag-interview. So, ang aming first question, first time niyo po ba dito sa pinaglabanan siya? Yes po. Ayan, first time daw nila dito. So, nakapasok na po ba kayo sa Museum Deposit. Deposit? Hindi po. Hindi pa. Pero, as of now, may mga napuntahan na po ba kayong museum? Yes po. Sa Manila po. National Museum. National Same Museum lang. pareha. Magkasama kayo? Yes. Ay, hindi po. Hindi ba? Kasama niyo. Someone. Yun, with someone. So, yung tanong namin, ano yung unang Impression. impression nyo or nakita nyo sa loob ng isang museum dun sa National Museum? Since hindi naman kayo nakapasok. For me po is namangha po nung una kasi ang gaganda po ng mga paintings, yung mga artworks po nila, and parang nakikita po namin nai-imagine po namin yung kung ano po yung nangyayari nung nakaraan. Sa akin naman po is ang nostalgic po ng mga sculpture nila, ng mga paintings po nila. Like, sa vibe po ng design is nafe-feel ko po yung mga sinaunang culture nila, yung mga nangyari po. Culture. Tingin nyo, bakit mahalagang mag-open tayo ng mga museum sa panahon natin yun? Libre for people, Filipino people. Para until now po is mabuhay po kung ano po yung mga nangyayari noon. Ma-treasure pa rin po until now ng mga generation natin sa mga susunod na generation. Laki naman. For me naman po is para po ma-practice pa rin po natin yung mga nakasanayan natin, especially po tayo pong mga Filipino. And para din po mabigyan ng value yung mga ginawa po nila. Yun yung malaking ambag ng museum sa culture talaga and history ng Philippines. No? Tanong ko naman about sa culture, since nabanggit nyo na rin yung culture. Naobserbahan nyo ba na yung kultura noon sa ngayon, o nakikita mo na lang yung culture natin, yung culture noon bilang history o kasaysayan na lang? As of now po kasi more on na po kami gadgets. Hindi naman po sa pagkakaila pero totoo naman po yan. Na nabubuhay na po tayo sa digital lang, sa mga sa gadgets lang, sa mga nakikita po. And parang mas nakokontento na lang po sila doon, hindi sila nag-explore. Kumbaga yung culture noon, ang sa question ko, tingin nyo ba kasaysayan na lang siya or history na lang siya? Hindi naman natin siya na-adapt Hindi sa na ngayon. po. Hindi na talaga. Nawawalan na po siya ng value, lalo na po sa mga bago pong generation. Hindi na po nila natutuunan ng pansin, puro na lang po sila gadgets. Kung ano yung nakikita sa screen. Yes po, yun na lang. So, yun lang naman yung mga questions na last namin. So, thank you very much po. Ayan, so din namin na pumunta kayo sa Museum El Deposito kasi sobrang ganda. Meron siyang tunnel sa ilalim. Ito kasi yung ito yung part na naglaban yung tapos San Juan. sa tunnel nagko-connecta daw siya hanggang Rizal papunta sa Intramuros. Yan. May mga siya. Sobrang ganda. Pero, ayun, syempre, hanggang ngayon, pinapreserve pa din siya, pinapaganda siya. Pero kung titignan nyo talaga ito sa loob, libre naman, wala naman siyang Actually kanina po, once po namin pumunta. Pero may gagawin pa po kasi. Must visit siguro siya yung history ng nakikita mo yung history talaga. Kasi ito, yung kalsada na nakita nyo dyan sa harapan, dyan yung pinaglabanan. Dyan talaga yung gera. Dyan yung gera ng battleground nila yan. Tapos dyan yung may statue ba? Shrine ng pinaglabanan. Dyan yun. Then itong yung museo na yan, dyan yung tunnel nila. Dyan yung pinaka-base nila. Nag-start yung dyan sila tumatakbo kapag lugi na sila. Tapos yan, may lusot yan papuntang Montalban Rizal. Oo, Montalban Rizal. Montalban Rizal. Tapos imbakan din siya ng water. Tapos naging hospital siya. Sa ngayon, kung pagpumasok kayo, limited access na lang kasi. Kapag yung makikita nyo is yung bukana na lang. Pero pag yung loob niya, pag pinunta mo, may mga nakakukit pa na mga pangalan ng mga sundalo, mga pangalan ng mga Pilipino. Yung history. Ayan, yun lang naman. Thank you so much. Makaka-uwi na rin kami. Sa wakas.
Ayan, thank you. Picture muna tayo. Picture tayo. Hanggang dito na lang kami mga kaibigan. Paalam!